At sa iba pang balita, muling idinepensa ni DSWD Secretary Dinky Soliman sa pagdinig ng Senado ang pagdadala sa resort sa ilang mahihirap na pamilya. Dati pa raw itong ginagawa at hindi raw para itago sila tuwing may mga malalaking bisita ang bansa. Nakatutok si Lea Alves. Sa Senado nagharap sina DSWD Secretary Dinky Soliman at ilang street dwellers na dinala sa isang resort sa Batangas isang araw bago dumating si Pope Francis. Sabi nila, hindi naman daw sila pinilit ng dalhin sa resort. Kung nalaman po namin yun, agad po kami pumayag. Kasi po, masaya po kasi sa camping Pangalawang beses po namin pagsama po yun. Hindi po kami pinilit, kusap po kami sumama. Hindi ikinaila ni Soliman na tiyempo sa pagbisita ng Santo Papa ang pagdadala sa street families sa resort. May hiling daw kasi ang mga lokal na pamahalaan ng Maynila, Pasay at Parañaque na i-clear ang Ross Boulevard na ilang beses dinaanan ng papal convoy. Amin pong minungkahi na ito rin mga pamilyang ito naman talaga ay irirehistro o nakarehistro na sa Modified Conditional Cash Transfer. So sabi namin, ito yung pagkakataon para magkaroon ng orientation. Ayon sa DSWD, noong World Economic Forum noong Mayo 2014, halos 200 street families din ang kanilang dinala sa Island Cove sa Cavite para sa parehong aktibidad. Nais ko hong ipaliwanag na nitong pagdating po ni Pope Francis at noong World Economic Forum na sabay na may event. Yung ibang aming camping na isinagawa, pagrirehistro sa MCCT, wala pong event. Simula 2011, naka-anim ng camping project ang DSWD na layunin daw na tulungan ang mga pamilya na umalis sa lansangan, tumira sa maayos na tirahan at magtrabaho sa pamamagitan ng Conditional Cash Transfer Program. Daang libo hanggang milyones ang nagastos ng ahensya para sa mga ito. Noong Nobyembre 2012, umabot sa 26 million pesos ang gasto sa family camp sa Island Cove sa Cavite na nilahukan ng may 700 pamilya mula sa 14 na local government units. Dapat i-re-evaluate nila itong programa na ito kasi kung nakita nyo naman, di ba, merong isa doon, 26 million yung nagastos natin para doon sa family camping. Aminado naman tayong lahat na may kakulangan sa pondo. So tama ba na gumagastos ang ating pamahalaan ng 26 million para sa family camping? Di ba parang para sa akin kasi dating pinatikim mo sila ng sandaling langit Tapos binalik mo ulit sa impyerno. Ito po ay ating isinasagawa ang family camp dahil nakita po naming mabisang pamamaraan na mapakita na may ibang buhay labas sa kalsada. Sa mga susunod na pagdinig, tututok daw ang investigasyon tungkol sa Conditional Cash Transfer Program ng pamahalaan. Lea Alves, Nakatutok, 24 Oras.